Bukol na holen sa panga o leeg, ano ang pinakamabisang gamot sa kulani? Halamang gamot, sanhi, sintomas, lunas at dahilan. Ano ang kulani o namamagang lymph nodes? Mayroon ka bang nakakapa na bukol sa leeg mo, sa gilid ng panga o tainga? Natural lamang na ikaw ay mabahala, ngunit huwag kaagad mag-fermentado. Kadalasan, senyales ito ng namamagang lymph nodes o swollen lymph glands. Ang lymph nodes or lymph glands ay normal na bahagi ng ating katawan. Merong mga kadahilanan o sanhi kung bakit ito namamaga. Ang mga lymph glands ay parte ng lymph system na nagdadala ng mga nutrisyon at dumi sa pagitan ng body tissue at bloodstream. Mahalagang parte ng ating immune system ang lymph glands dahil dito naninirahan ang mga lymphocytes na siyang lumalaban sa mga mikrobyo, impeksyon at iba pang mga sakit. Ang mga ito ay nakikita o nakakapa ng paisa-isa o kumpol-kumpol na grupo. Ang sukat nila ay maaaring kasing liit ng ulo ng cardible, perdible, pin, aspili, o kaya kasing laki naman ng holen o olive. Ang grupo ng lymph glands ay kadalasang nakakapa sa ating leeg, sa ilalim ng panga o baba, sa kilikili at singit at karamihan ng kulani sa katawan ay hindi nakakapa. Kulani sa ilalim ng tainga. Ang pamamaga ng lymph glands o kulani ay resulta ng pagkakaroon ng sakit mula sa bakterya o kaya virus. Bihira na cancer ang sanhi ng pamamaga nito. Ang gamot sa namamagang kulani ay depende sa klase ng sakit na nagdudulot nito. Karaniwan kasing laki ito ng holen o munggo. Ano ang mga palatandaan, senyales at sintomas ng kulani? Ang namamagang kulani ay palatandaan na may sakit ang isang tao. Kadalasang nangyayari ang pamamaga sa leeg, kilikili at singit. Kapag nagsimulang namamaga ang kulani, maaaring maranasan ang mga sumusunod. Malambot at masakit na kulani. Namamagang kulani na kasing laki ng munggo o mas malaki pa. Depende sa sakit na dahilan ng namamagang kulani, maaari din maranasan ang mga sumusunod. Sipon o runny nose, sore throat, lagnat at iba pang sintomas ng impeksyon sa upper respiratory tract. Pamamaga ng kulani sa buong katawan na maaaring indikasyon ng impeksyon gaya ng HIV o mononucleosis o ang pagkakaroon ng immune disorder. Namamagang hita na maaaring indikasyon ng baradong lymph system dahil sa namamagang kulani. Matigas at mabilis na lumalaking kulani na maaaring indikasyon ng tumor. Pagkakaroon ng lagnat. Pagpapawis sa gabi. Nakikita at natatagpuan din ang kulani sa singit, sa ari, pepe, bayag, suso o balakang ng tao. Lymph nodes are found throughout the body. However, the most common lymph nodes that swell in response to infection or injury are those situated in the head, neck, armpits and groin areas. Swollen lymph nodes can be an indicator of a problem in your health status. You may feel tender and painful lymph nodes. That is comparable to the size of a mung bean. Bukod dito, mayroon ding ibang palatandaan o paghahayag na nararamdaman ng pasyente. Plan na dito ang pagkakaroon ng sipon, namamagang lalamunan or sore throat, lagnat at ibang tanda ng impeksyon sa paghinga o upper respiratory infections AIDS, HIV or mononucleosis, o immune disorder, tulad ng lupus o rheumatoid arthritis. May pilay sa katawan na posibleng indikasyon ng pagbara ng lymph system sanhi ng pamamaga ng lymph node na sa malalim na parte ng balat kaya't di nararamdaman. Matigas, nakapilmi, mabilis na lumalaking nodes, na posibleng indikasyon ng tumor, lagnat at pagpapawis sa gabi. Ano ang dahilan o sanhi ng namamagang kulani? Maaaring malaman ang dahilan ng pamamaga ng kulani mula sa kung saan ito matatagpuan. Ang kulani sa leeg, ilalim ng panga o sa likod ng tenga ay namamaga kapag may sipon o sore throat. Ang karaniwang dahilan ng namamagang kulani ay ang pagkakaroon ng impeksyon. Maaari din magdulot ng pamamaga sa kulani kapag nakagat malapit sa lugar ng kulani. Ang kulani sa kilikili ay namamaga dahil sa pinsala o impeksyon sa braso o kamay.
Ang kulani naman sa singit ay hinihinalang mamaga dahil sa pinsala o impeksyon sa binti, paa, singit o genitals. Ang kulani sa ibabaw ng kwelyo ay maaaring mamaga dahil sa impeksyon o tumor sa baga, dibdib, leeg o tiyan. Kapag ang pamamaga ng kulani ay nasa dalawa o mahigit na bahagi ng katawan, maaring indikasyon ito ng sumusunod. Viral na sakit kagaya ng tigdas, diki, ulutong at iba pa. Pagkakaroon ng mononucleosis. Pagkakaroon ng sakit na dala ng virus tulad ng lalamunan, strep throat o Lyme disease asan maaari ding side effect ng gamot na phenytoin o kaya ng pagpapaturok ng bakuna para sa MMR, at iba pa. Syphilis at iba pa na STD na makukuha sa pakikipagtalik. Senyales ng pagkakaroon ng cancer, AIDS na umaatake sa ating immune system. Sa kabilang dako, maaaring namamaga ang kulani sa kilikili, glands in the armpit or axillary lymph nodes, dahil sa pilay o impeksyon sa braso o kamay. Bihira o madalang na dahilan ang pamamaga ng kulani dahil sa breast cancer, kanser sa suso, o lymphoma. At panghuli, ang namamagang kulani sa may kwelyo o leeg, collarbone o supraclavicular lymph nodes, ay maaaring sanhi ng impeksyon o tumor sa baga, suso, leeg o tiyan o abdomen. Anong mabisang gamot sa namamagang kulani? Ang paggamot sa namamagang kulani ay nakadepende sa pagsugpo ng ugat nito. Ang namamagang kulani dulot ng viral na impeksyon ay bumabalik sa normal pagkatapos mawala ang impeksyon. Halimbawa, kapag ang dahilan ay impeksyon mula sa bakterya, antibiotic ang gamot para dito. Gaano katagal mamamaga o kailangan antayin bago mawala ang kulani? Hindi tiyak o malalaman kung hanggang kailan bago mawala ang kulani. O gaano katagal. Pwedeng antayin. Karaniwang mananatiling mamamaga ang kulani hanggang mawala na rin ang impeksyon na kaugnay nito. Kadalasan mawawala ang kulani at babalik ang lymph node sa normal na sukat at hugis sa loob. Lamang ng ilang araw o linggo. Kapag hindi bumalik sa dating sukat o hugis ang kulani sa loob ng isang buwan, dapat kagad magpatingin sa doktor. Paano sugpuin ang kulani? Ano ang lunas, pinakamabisang halamang gamot na matatagpuan sa loob ng bahay? Home remedies or treatment. Maaaring makatulong ang mga sumusunod upang mapaginhawa ang sakit ng namamagang kulani. Lagyan ng mainit o warm compress ang apektadong kulani. O di kaya ay isawsaw ang tuwalya o bimpo sa mainit na tubig at pagkatapos ay pigain at ilagay sa namamagang kulani. Uminom ng pain reliever kagaya ng aspirin, ibuprofen at paracetamol. Magpahinga para mapabilis ang paggaling ng karamdaman. Dahil ang namamagang kulani o swollen lymph nodes ay kadalasan na itinuturing na sintomas o senyales ng ibang sakit. Nakadepende ang lunas sa dahilan o sanhi nito. Ngunit, sa mga hindi malalang kaso, maaaring gamutin o pagalingin ang kulani sa bahay. Isa. Sa pinaka-epektibong lunas o gamot ang bawang, na mayroong antibacterial properties na naglilinis ng ating katawan. Anti-inflammatory din ang bawang, kaya'y nakakapagpawala o nakakabawas ito ng pamamaga. Pwedeng kumain ng 2 butil ng bawang upang mabawasan o mapaginhawaan ang namamagang kulani o kaugnayang karamdaman. Siyempre, kailangan din ng tamang pagkain at pangangalaga ng katawan upang makaiwas sa sakit at mapalakas at malusog ang ating resistensya. Kailan kailangan magpa-konsulta sa doktor? Kalimitan ay kusang gumagaling ang kulani, sa sandaling mamatay na ang virus o bakterya at humilam ang katawan. Ngunit mahalaga na magpakonsulte kaagad sa doktor kung ang kulani ay patuloy ang paglaki at tumagal na ng 3 linggo hanggang 1 buwan. Matigas at hindi sumusunod ang balat kapag ginagalaw. Nilalagnat, pinagpapawisan. Nahihirapan sa paghinga o paglunok. Pamamayat. Naway makatulong sa inyo ito. Dr. Jen is a medical expert in US.